tuwakbo siya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, doon pa rin sa Nawaqidul Islam, tinatalakay pa rin natin yung pangilan na ba ito na nakid? Pang-anim? Pang-anim na nakid? Alhamdulillah. At ito yung manistahza'a bidinir rasuli wa ikabihi wa thawabihi kafar. Sino man daw na maliitin niya o hamakin, pagtawanan ang anumang bahagi ng relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din ang mga gantimpala at parusa dito, ang tao na ito ay nagiging kafir. Manistahza'a bi syai'in min dinir rasul. Ibig sabihin, sino man napagtawanan niya ang anumang bagay sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaki man o maliit. Kasi minsan may mga bagay maliit lang, di ba? Isipin ng tao na hindi kasing halaga ng iba pang mga gawain dito. Bawa hijab, mababa ang tingin ng tao diyan sa hijab. Yung ta'addud, polygamy, hindi lang mababa, kinamumuhian pa ng mga tao yung aral na yun ng Islam. Pero yung tungkol doon sa polygamy, pagkamuhi sa polygamy, napapaloob yun doon sa panlima. Na yung man abgada syai'an mimma ja'a bihi rasul walau amila bihi. Yung pagkamuhi, sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit isinasabuhay niya ito. Itong pang-anim, hindi niya kinamumuhian. Maaring hindi niya kinamumuhian, pinagtatawanan naman niya. Pinagtatawanan naman niya o kanyang minamaliit, nilalait, at iba pang ekspresyon ng istihza o yung panlalait o pangmamaliit, pagdulot na ito ay maging katawa-tawa. So natalakay natin yung iba't ibang mga anyo nito. So ngayon pang-apat, al-wajibu alal muslim idha sami'a aw ra'a syai'an min al-istihza'i bid-din an yunkira ala fa'ilihi. An yunkira ala fa'ilihi wa fa'il lahu wa ala fa'ilihi inkaran syadidan. Kapag ang Muslim daw ay makasaksi na pinagtatawanan ang relihiyon, nakita niya ito o narinig. Nakita niya yung ginagawa o narinig niya yung pinag-uusapan o pareho, nakita niya at narinig. So marapat niyang itakwil ang gawain na ito at din itatakwil niya ang gumagawa nito. Kumbaga siya ay mag-i-inkar. At ang pagtatakwil na ito ay mapapaloob doon sa hadith, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sino man sa inyo ang makakita ng munkar, ng kasamaan, ay baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay. Kung siya ay merong otoridad na pigilin ang kasamaan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan o ng kanyang otoridad, o meron siyang otoridad na magpatupad ng batas o magpataw ng parusa, gawin niya. Pero para sa sino mang walang otoridad, fa illam yastati fa bilisanihi. Sino man ang walang otoridad na ganoon, yung yad na tinutukoy doon, yung otoridad. Okay? Pero yung yad ni Allah, syempre, kamay talaga yun. Hindi yun otoridad, hindi yung kapangyarihan. So yung tao na walang otoridad, baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang dila, sa pamagitan ng pagpapayo, o pagsabi doon sa tao, pagsaway sa tao, na wag niyang gagawin ang bagay na yun. Fa illam yastati biqalbihi. Sino man ang hindi niya ito kayang baguhin, ay baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang puso.
Itong pangatlo, yung pagbabago sa munkar sa pamagitan ng puso, mas naunawaan ko ito ngayon kasi may mga bagay talaga na hindi mababago ng tao. Halimbawa, yung pinuno, siya mismo yung magulo. Hindi mo naman siya pwedeng baguhin sa pamagitan ng iyong kamay. Yung mag-aaklas kayo, magre-rebelde, papatayin mo, hindi pwede. At din, maaring wala kang otoridad na magpayo sa kanya. Scholar nga, hindi nakakapagpayo sa kanya, ikaw pa kaya. So yung pagbabawal sa mungkar sa pamagitan ng iyong puso, ito yung sa pamagitan ng pagkamuhi sa gawain na yun. At ikaw mismo lalayo sa gawain na yun. Hindi pwedeng kinamumuhian mo yun tapos ikaw rin mismo gumagawa. At syempre pananalangin para sa iyong sarili na hindi ka masadlak sa ganoong munkar. At panalangin na rin para sa sino man, halimbawa pinuno na gumagawa ng munkar na ganoon. Kasi may tinatranslate nga akong libro, yung Fatawa Laima fi Nawazil Mudlihimma. Ang malaking mga issue doon, karamihan sa mga issue na natalakay doon tungkol sa terorismo, pag-aaklas, pagre-rebelde ng mga tao. Isa lang yung na-realize ko doon sa sinasabi ng mga scholar. Kaya sabi ng mga terorista, yung mga scholar, kaya ganun daw magsalita. Payuhan daw ang pinuno, maging malumanay sa pinuno. Kasi duwag daw yung mga scholar. Hindi katulad nila, mga terorista na utak pulbura, matatapang daw sila. Sige, sila na yung matapang. Pero titignan ko yung yung mga scholar sa mga sinasabi nila. Halimbawa si Imam Ahmad, di ba yung panahon niya lumitaw yung fitna, na yung mga ligaw na sekta, yung mga Mu'tazila, sinasabi nila na ang Quran daw ay nilikha. Hindi nilikha ang Quran, kasi ang Quran, salita ni Allah. Ang salita ni Allah, nilikha ba? Hindi. Bahagi niya yun sifa ni Allah. Sifa ni Allah, katangian ni Allah ang pananalita. Ibig sabihin, ang Quran, bahagi na ng sifa o isa sa mga sifa ni Allah. At walang karapatan ng tao, kahit sa lahat ng argumento na ibibigay ng tao na magbigay na interpretasyon dito. Kailan ito nagsimulang umiral o ano pa mong bagay na katulad nun, wala nang bilanggit dun Bakit ka magmamarunong? Yun ang problema sa mga pilosopo. So lumapit kay Imam Ahmad yung mga scholar ng Baghdad. Kasi nasa Baghdad sila nun. Meron nga may series din yun actually kay Imam Ahmad. Nasimulan ko na i-translate. Kaso naiinis ako doon sa series na yun, kaya tinamad akong tapusin. Ang daming kwento, wala namang kinalaman sa buhay niya. Paano nilagyan ng drama para humaba yung kwento, maging 30 episodes? Samantala ko yung buhay lang niya talaga yung kakwento doon. Sandali lang naman sana yun, pwede nga isang pelikula lang yun Pinatagal. Yung gumanap na Imam Ahmad, yung gumanap na Khalid bin al-Walid doon sa Omar series. So tumagal yung kwento, nakakabagot Pero doon nga sa panahon niya, nagreklamo na yung mga scholar. Sabi niya, yung hari, si Al-Wathiq, tawag niya sarili niya, Khalifa. Pero totoo niyan, hari siya. Kasi tapos na yung Khilafatun Nubuwah, di ba? So lumalaganap na raw yung fitna na pinapagawa niya. At alam na ng mga tao, yung ginagawa niya na pagpapahirap at pagpapakulong doon sa mga scholar na tumataliwas sa kanyang pananaw na ang Quran ay nilikha. Kaya pinayo sa kanila ni Imam Ahmad, kamuhian niya siya. Sige, pwede niyo siyang kamuhian pero sa pamagitan ng inyong puso. Pero huwag na babawiin ninyo ang inyong mga kamay sa pagsunod sa Kanya. Ibig sabihin, huwag kayong mag-aaklas sa Kanya. Magalit kayo kung gusto niyo magalit, pero sa inyong puso. Bakit sa puso lang? Kasi wala naman silang otoridad Wala rin silang otoridad na magpayo. So hindi tayo, kumbaga, kung tayo nandun sa panahon ni Imam Ahmad, hindi tayo magsasalita ng hayagan laban sa Kanya. Sa mimbar, halimbawa, magkukutba ka, laman ng khutba mo yung khalifa. Hindi pwede. O himukin mo yung mga tao na magrebelde. Kasi pwedeng mangyari din na nagsasalita ka lang tungkol sa isang munkar, pero nagiinit na pala yung puso ng mga tao tungo sa pag-aaklas. At yun din yung isang
sinasabi ng mga scholar kung bakit mainam na ang pagkamuhi sa anumang munkar na hindi mo kayang baguhin ay sa pamagitan ng iyong puso. Wala kang kailangan sabihin, wala kang kailangan gawin. Dahil anumang gagawin mo o sasabihin mo na wala naman sa iyong otoridad na ikaw ay gumawa ng paraan, magparusa o magpayo, anumang gagawin mo o sasabihin mo ay magdudulot na mas malaking fitna, mas malaking kaguluhan. At yan ang nangyayari talaga. Mas malaki ang kaguluhan na idinudulot ng pag-aklas kaysa sa reforma na hinahangad nito. Bihira. Bihirang mangyari na yung mga rebelde makakapagtayo sila ng gobyerno na mas maayos kaysa doon sa gobyerno na pinag-aklasan nila. Liban na lang na yung pinag-aklasan nila ay kafir talaga na gobyerno. Nangyari sa Afghanistan uli. Ang Afghanistan dati may hari. Meron silang hari. At talagang sekular. Hindi mo na nga makilalang Muslim . Ang Afghanistan dati, grabe, mga 1960s, 1970s. Parang Amerika . Mga babae, naka-miniskirt. Hindi mo talaga makilala. Hanggang sa nangyari, sinakop sila ng Russia. At nanalo naman yung Taliban laban sa Russia. So, hindi sila direktang nagkaklas doon sa hari. Pero ibig ko sabihin, nagawa nilang maging mas maayos ang pamunuan nila kasi halos kafir na yung talaga, yung namumuno sa kanila dati. Kung kafir nagkaroon nakagawa ng kufur yung pinuno, yun, pwede na mag-aklas sa kanya. Pwede na mag-aklas sa kanya. Pero hindi yung yung mabuti naman na pinuno sa kanyang pananampalataya, maaring may mga pagkukulang siya, uminom ng alak, naninigarilyo, late sa sala. Hindi yun sapat na dahilan para mag-aaklas yung mga tao. So, kung meron mang gagawin ng tao, yun nga yung isa puso na lang at magpakalayo-layo dun sa fitna at hayaan nila yung mga tao na may kakayanan na harapin ng fitna na humarap dito. Hindi kailangan ng tao na magpakabayani kapag mayroong fitna. Tingnan niya yung sarili niya, kung nasaan ang kalagayan niya sa fitna na yun. Kung may kakayanan ba siya na magdulot ng kabutihan o kasamaan. Ba't nang huli may kita mo talaga yung yung hikma, yung talino ng mga scholar. Kasi yung hikma, hindi, mas maiintindihan din natin siya sa konteksto ng talino. Matalino sila. Alam nila na kumbaga kung anong gagawin, anong taktika o anong diskarte kapag merong ganitong klaseng pinuno. At yung kanilang mga sinasabi nila Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lahat sila. O kahit yung mga makabagong scholar ngayon, bilang halimbawa na lang. Yung hari ng Saudi Arabia, hindi natin alam. Hindi yung hari, kasi yung maastang hari naman talaga ngayon yung prinsipe, si Muhammad bin Salman. Marami mga bagay na hindi natin alam anong meron sa kanya. Marami siyang mga ginagawang kakaiba. Pero nananatili ang mga scholar, mashallah, na gumagamit din sila ng psychology sa sa kanilang mga pahayag. Totoo nga naman. Yung hari, di ba? Papayuhan mo kumbaga magaspang na paraan. Makikinig ba sa'yo yun? Hari yun mataas ng ere nun Ma-pride na yun. Di gawin mo sa paraan na malumanay. Matalino mga scholar. Hindi sila duwag kaya sila ganun. Matalino sila. Alam nila kung anong mas magdudulot ng kabutihan. Kaya yun yung ginagawa nila. At yun ang sinasabi nila sa mga tao. Hindi sila katulad ng mga terorista na utak pulbura, bara-bara. Kaya walang nararating yung mga ginagawa nila Walang nararating kanilang mga ginagawa. Kasi yung mga tagumpay na inakala nilang tagumpay, papitik-pitik lang. Pero ang mga scholar, kapag nagplano sila, pangmatagalan, total victory ang gusto nila. Kaya nagtitiis sila at nagpapayo sa mga tao ng pagtitiis. Hindi dahil sa sila ay duwag. Maraming mga pagkakataon na yung mga scholar nalagay sa alanganin. Pero lahat sila
sa usapin ng isang masamang pinuno na Muslim na masamang pinuno, ang payo pa rin nila palagi ay ang magtiis ang mga tao at hindi magaklas. Kasi yun din naman yung nababanggit sa napakaraming mga hadith, yung magtitiis ang mga tao. Kasi nga, ang tao, kapag makasaksi na pinagtatawanan ng relihiyon, tingnan niya kung anong pwede niyang gawin. Aling uri ng inkar ang pwede niyang gawin. Gawin niya ito sa pamagitan ng kanyang otoridad, sa pamagitan ng pagpapayo, na kailangan din ng otoridad sa pagpapayo. Hindi ka naman basta-basta makakapagpayo, di ba? Si Manong, kaya mo bang payuhan? Ikaw, Ismael, kaya mo payuhan si Manong? Hindi rin, di ba? Tingnan mo yung kalagayan. Tapos mula roon, tingnan mo anong magagawa. Kaya nga yung Uda loop, tinawag siya Uda loop kasi paulit-ulit yun eh. Buwabalik-balik. Gano'n lagi gawin mo. Obserba ka muna, mag-obserba ka. O, si Manong pala, ganito. Orient mo yung sarili mo. Nasaan ka kumpara kay Manong? O, nasa baba ka ba niya? Magkapantay ba kayo? Nasa taas ka ba? Wala namang mataas dito kay Manong eh. So, kung alam mo yung posisyon mo, saka na magdesisyon anong gagawin mo. O, si Manong pala, kailangan ng diplomasya nito kasi hindi pwede makipagbanggaan dito eh. O, saka ka kumilos ayon doon sa desisyon na yun. So, marami tayong matututunan kay Manong. Siya sa yung diplomasya, reverse psychology, at iba't-iba pang Masyala yung kaya magandang ugali ng tao yung yung palabasa. Mahilig siya magbasa o makinig sa lecture. Kasi marami nga makukuha sa ibang tao eh. Kung di man mabuti, nakukunin mo, makakuha ka ng masama na may iwasan mo. Malalaman mo ano yung masama at may iwasan mo, inshallah. So, ganito yung inkar na tinutukoy dito. Kasi hindi lahat ng pagkakataon pwede kang magsalita o meron kang pwedeng gawin. Madalas wala kang pwedeng gawin eh. Wala kang magagawa. Nasa Mindanao tayo ngayon. Oh. Sino yung gobernador? Magudadato. Oh. Yung lilipat ka ng kabilang probinsya, ang patuan naman doon. O lipat ka doon sa kabila, napunta ka ng Lanao, mga Dimaporo naman nandun, Alonto. Mapapayuhan mo ba yun? Hindi rin, mamamatay ka doon. So, ganun din. Ang inkar ay nakasalalay sa kung ano yung kalagayan mo. Inshallah. Yun, nalalahanin nyo lagi yung Uda. Yung Uda loop. Applicable sa lahat ng bagay yun eh. Sa Islam, applicable. Sa away, applicable. O may kaaway ka, obserbahan mo yung kaaway mo. Kaya kayo lumaban nito? O, tapos orient mo yung sarili mo. Kaya ko ba yan? Kasi kahit hindi marunong lumaban yun, kung ikaw hindi rin naman marunong lumaban, baka mapatay ka pa nun eh. I-orient mo, tapos saka magdesisyon. Lalaban ba ako, tatakbo? Pero mas maganda tumakbo sa lahat ng pagkakataon. Yung sa away, hindi palaging worth it yung ikipag-away ka. Kasi sige, matalo mo siya sa away, magdedemanda yun sa barangay eh. Iba na yung panahon ngayon eh, yung tao sisiga-siga, tapos pag nasaktan mo, didemanda sa barangay. Hindi katulad ng unang panahon, pag nasaktan mo, titigil na, mananahimik, parang manok. Pag natalo sa sabong, yuyuko. Ngayon iba ngayon. Magpapakampi pa yun sa barangay para maging siga siya uli. Iba yung panahon ngayon, kaya mas mainam ngayon yung magpakalayo-layo sa mga magugulong tao. Kaya ngayon sabi ko nung isang araw, di ba? Yung Kaya ayoko tumira sa Mindanao eh. Maraming din eh. Maraming hindi mo sinasabi natin lahat ng lugar ganun, pero maraming may mga tao dun. Iba yung kultura kasi ng Sa Mindanao parang nandun pa rin yung bakas ng ng feudalism. Yung utak, feudal sila. Kailangan yung ibang tao alipin nila. O mas mababa sa kanila. Ganun lagi yung, parang wala silang konteksto ng yung pantay-pantay lang kayo na magkakapatid sa pananampalataya. May mga taong ganun doon at maraming ganun. Utak pa rin, utak feudal. Kumbaga, utak sip-sip sa sultan, utak sip-sip sa datu. O kung di man siya datu, mag-aangkin na datu. Nasa ko sa Davao, may mga ganung ugali. Ayoko nung yung ganun, magbabanggaan lang kami. Dito na lang ako, inshallah. At least si Manong ganyan, pero si Manong mas matino naman sa mga yung kung tutuusin.
Matino na si Manong sa lagay na yan. Si Manong lagi natin nababanggit. Kasi siya yung ano natin eh. Kumbaga, pagsubok sa atin araw-araw eh. Na ano, kumbaga, malaman natin kung ano yung diskarte sa kanya, inshallah. Basta, yung kahinaan ni Manong, kumbaga ano eh. Basta pagbigyan mo lang siya na ano, yung maging pinuno siya, masaya na siya dun eh. Kilalanin mo siyang pinuno, masaya na siya dun. Hindi naman siya ano eh, hindi naman niya pinipilit din yung sarili niya na ano, yung katulad nung iba na dominante. Siya mild lang, mild. Basta maramdaman lang niya na nasa ilalim ka niya. Ano naman yun eh. May hilot-hilot mo na siya sa mga bagay-bagay, inshallah. Si mga scholar matatalino. So ito yung ano, yung tungkol, naisingit lang natin tungkol sa inkar. Kasi malitong nauunawaan din minsan ng mga tao. Nakala nila kapag may ganitong problema, kailangan nilang i-inkar. Ang inkar nila, wala sa lugar. Wala sa lugar na inkar. So yung kailangan ng inkar, an yunkir ala fa'ilihi, inkaran syadidan. So matindi na inkar. Ngayon kung yung inkar mo nasa puso, edi pareho lang, tindihan mo rin yung iyong pagkamuhi sa gawain na yun sa iyong puso. Ibig sabihin, ikaw mismo sa sarili mo, gumawa ka ng paraan. Ikaw mismo, hindi ka masasadlak doon sa kasamaan na yun. At ikaw naman ngayon, kasi meron ka rin namang lugar na meron kang impluensya, di ba? Sa pamilya mo, sa sarili mo lalo na, edi baguhin mo yung pamilya mo. Yung reforma, simulan mo sa sarili mo, hindi sa iba. Hindi sa iba. Yan ang problema sa mga yung mga terorista. Pinapabayaan nila yung pamilya nila, pero gusto nilang baguhin ang mundo. Sarili nila, hindi nila mabago, pero yung mundo gusto nilang baguhin. Gusto nilang baguhin. Sa barangay nga nila, wala silang silbi. Tapos gusto nila magtatayo ng kalipa, ng khilafa. Yung barangay, yung kumbaga yung dato sa lugar nila, hindi nga niya masunod eh. Yung imam sa lugar nila, hindi niya masunod. Gusto pa niya sumunod sa kalipa. So dapat magsimula yung tao sa maliit, sa mas malapit sa kanya, kumbaga, para magpatupad ng mga pagbabago. So nga, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ لَزِمَهُ مُغَادَرَةُ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. Yung mga tao na pinagtatawanan nilang relihiyon, kung sila ay pinayuhan niya o kaya ay pinigil niya, ayon sa kanyang otoridad, kapag sila hindi pa rin nakinig sa kanila, pinagpatuloy nila yung kanilang masama na ginagawa, mas mainam sa kanya yung lumayo na lang. Lumayo sa lugar na yun. At ito rin yung isa sa kahulugan nung falyughayyirhu bikalbihi. Yung baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang puso. Na hindi mo naman kayang mapayuhan o hindi sumusunod sa payo, basta sa puso mo, kinamumuhian mo yung kasamaan na yun, at ikaw mismo sarili mo hindi tutupad o hindi gagawa ng kasamaan na yun, mananalangin ka para sa kanila, at baguhin mo kung ano yung kaya mong baguhin sa anumang bagay na meron kang otoridad dito. Nang sa gayon, hindi iral itong ganitong munkar. So merong aya, وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Ipinahayag sa Quran na kapag narinig ninyo ang mga talata ni Allah na itinatanggi, kumaga nagkukufur ang tao dito, hindi nila tinatanggap, o kaya ipinagtatawanan, huwag kayong mauupo kasama nila hanggang sa sila ay mag-usap ng iba pang bagay. Ibig sabihin, ibahin na nila yung usapan nila at hindi na nila ipagpatuloy yung kanilang pangahamak sa aya ni Allah. Dito binabanggit aya ni Allah. Pero siyempre, applicable ito sa lahat ng sya'airul Islam, sa lahat ng mga gawain, paniniwala, at pinaninindigan sa Islam. Innakum idan mithlahum. Dahil kung hindi ninyo ito gagawin, magiging katulad kayo nila.
Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Tunay na si Allah, titipunin niya ang mga munafik at ang mga kafir sa impyerno ng magkakasama. Ito pang huling bahagi ng aya, binanggit dito yung mga munafik at kafir. Kasi sila yung pangunahin na gumagawa nito. Yung paghahamak sa relihiyon. Yung mga munafik, may kilala mo sila kasi every time na meron silang pagkakataon na pagtawanan ng relihiyon na ito, ginagawa nila. Kasi yun yung paraan na na mahahamak nila o mapipinsala nila ang relihiyon. Yung mahahamak nila o mapipinsala nila ang relihiyon. Merong ang kasabihan Yung Schadenfreude, German yun na salita. Yung Schadenfreude, ibig sabihin nun, yung pagkalugod ng tao sa pinsala na tinamo ng iba o kapahamakan na tinamo o nangyari sa iba. Kumbaga natutuwa ka kapag napapahamak yung ibang tao. Sa iba't ibang dahilan. At usually, nakakaramdam nito yung nakaranas ng pinsala dun sa tao na yun. Kapag may tao na naminsala sa'yo, kapag may tao na naminsala sa'yo at napinsala siya, matutuwa ka na napinsala siya. Oh, yun yung pa. Isibo, buti nga sa'yo. Sa Bisaya, merese. Spanish pala yun. Parang sabi niya, buti nga sa'yo. Tapos may isa pang sinasabi sila, yung alam mo, Ismael, yung tagam. Yung may na-disgrasya, sabi niya, tagam. Ganon. So yung may kasabihan, yung ganon daw, ito raw ang paghihiganti ng mahihina. Kumbaga sa pamagitan ng kapahamakan na nangyari doon sa tao na ayaw nila, nakapaghiganti sila. At ganun yung mga munafik nga. So hindi nila kayang sirain ng Quran. So kapag merong katawa-tawa na para sa kanila na nababanggit sa Quran o kaya utos sa Islam o pinaniniwalaan o gawain sa Islam, yun ang ginagawa nila ng mga kafir at ng mga munafik. Kaya hindi maganda na ugali ng mu'min, ng Muslim, na pagtatawanan niya ang alimang bahagi ng relihiyon na ito. Hindi marapat. Hindi marapat na ganito ang kanyang magiging kumbaga reaksyon o damdamin sa anumang bahagi ng relihiyon na ito. Hindi niya ito gagawing biro, hindi niya ito gagawing katawa-tawa. Kahit may ibang tao pa yung gumawa nito. Ibig sabihin, ibang tao yung nagdulot na gawin niya itong katawa-tawa, hindi ka rin dapat matawa. Ganun yun. Ang ibig sabihin nito, hindi lang yung nagdudulot na maging katawa-tawa ang relihiyon, pati yung reaction mo. Doon sa mga tao na ginagawa na lang katawa-tawa ang relihiyon, so hindi ka rin dapat tumatangkilik doon sa mga tao na yun na naghahamak sa relihiyon. Pero siyempre, katulad ng nauna na natin nabanggit, titingnan ng tao. Ang relihiyon ba talagang hinahamak? May kinalaman ba yun talaga sa relihiyon o wala? Kasi baka oversensitive ka lang. Hindi naman yung relihiyon ang pinagtatawanan, kundi yung tao. O hindi naman ang relihiyon ang hinahamak, kundi ang tao. Parang uli, naalala ko, may mga post ako minsan yung may nabanggit ako minsan, mangmang na Muslim. Sabi, may mga mangmang na Muslim, ganito paniniwala nila. May nag-comment, ang haba, galit na galit. Ba't ko raw tinatawag na mangmang ang mga Muslim? Kung di ba siya bobo? Hindi ko sinabi na ang lahat ng Muslim mangmang. Ang sinabi ko, may Muslim na mangmang. Yan ang problema sa yung mga tao. Parang yung ginawa, yung feeling nila sa sarili nila, bayani. Bayani sila Kailangan nilang kailangan mangingibabaw sila sa isang usapin. Kahit di nila naiintindihan yung pinag-uusapan. Pag may sinabi yung tao, yung mga Muslim ganito ginagawa, hindi niya sinasabi na lahat ng Muslim mangmang. Ang sinasabi niya, merong mangmang na Muslim ganito ginagawa. Minsan hindi rin maganda yung nagbababad ka talaga sa social media kasi doon naglipa na yung mga yung mga kupal Doon naglipa na yung mga walang kwenta. So nga, wa amma at tabassumu wad dahik
عند سماع هذا الكلام فيجعل صاحبه شريكا للقائل في الإثم إن كان عن رضا وقبول. Ito na yung sinasabi ko. Ang paghahamak sa relihiyon hindi lang sa paggawa nito, kundi pati doon sa kung ano yung magiging pagtanggap mo rito. Kapag natatawa ka na hinahamak yung relihiyon, kasama ka rin doon sa kasalanan. Kapag ikaw ay napangiti o kaya ay natawa doon sa narinig mo na panghahamak sa relihiyon, ang gumagawa nito ay syarik. Magkahati sila o magka-share sila nang nagsabi nito o gumawa ng bagay nito na pinagtatawanan ng Islam, magkabahagi sila, magka-share sila sa kasalanan. At syempre, magka-share din sila sa parusa. Lalong-lalo na kung ito ay ginawa niya na siya ay nalulugod dito, tinatanggap niya nga ito. Yun nga lang, hindi mo ito tinatanggap, natawa ka lang talaga. Sablay na yun eh. Hindi mo tinatanggap, pero natawa ka lang, sablay din, maaring ano na yun pa lang ay manifestation na ng antas ng iyong pananampalataya sa iyong puso. May sablay, merong lamat, merong kapintasan. So hindi pwede. Kasi sinabi nga ni Allah, innakum idan mitlukum. Ang tinutukoy niya dito yung aya kanina, di ba? Kapag nanahimik ka lang doon at naupo ka lang kasama nila, pinagtatawa nila ng Islam, nandun ka kasama nila, hindi ka nagsalita, hindi ka umalis, kahit hindi ka matawa, nakikinig ka lang. Katulad ka na nila. Kasi hindi mo pinagtanggol ang relihiyon eh. Di ba, yung tao na hindi nag-uutos ng kabutihan at hindi nagbabawal sa kasamaan, may hahambing sa piping demonyo. So, ganun ka grabe naman kung ikaw ay natatawa pa doon sa kanilang pinag-uusapan. Nakakainis, di ba? Pinag-uusapan yung isang bagay na pinahalagahan mo, tapos natatawa ka. Kaya galit na galit si Lisa Araneta, yung asawa ni Bongbong. Kaya galit na galit siya kay Sarah. Bakit daw si Sarah? Kapag pinag-uusapan si Bongbong na adik, natatawa. Samantalang supposedly magkaibigan sila, magkaalyado sila. Bakit natatawa si Sarah? Kung baga nagtatampo si Lisa Araneta. May punto naman si Lisa, ba't mo naman gagawin yun? Di ba? Magkakasama tayo rito. Tapos si Ismael, kaibigan niya si Manong. Tayo, nililibak natin si Manong. Tapos siya nakikitawa rin. Di may problema sa kanya. Siya may problema. Alam niyang hindi totoo yung pinag-uusapan natin, tapos wala siyang sinasabi, hindi niya pinagtatanggol si Manong. May problema sa kanya. So, ganun din yung tao na ito. Wa illam yakun anridan wa qubul. Nandun siya. Hindi niya pinagtatanggol ang Islam. Hindi niya inawat yung mga tao. Hindi siya umaalis. Pero katulad pa rin siya nila. Kahit pa hindi niya tinatanggap o hindi siya nalulugod doon sa kanilang mga sinasabi. Fahuwa maksiyatun kabiratun tadullu ala adami tamakkuni ta'dimillahi wa sya'irihi min kalbihi. Yung pananatili niya doon na hindi siya nagpigil sa mga tao na pagtawanan ng Islam at hindi niya pag-alis doon, ito ay malaking kasalanan. Hindi pa ito nakid. Hindi ito nakid Pero malaking kasalanan at tumutukoy o batayan na hindi pa nakapasok sa kanyang puso ang pagdakila kay Allah at sa anumang pinahalagahan sa relihiyon na ito. So may problema siya sa akida. So ganitong tao ay may problema sa akida. Wal wajibu alal muslim an yu'addima sya'air dinillah wa ayatillah wa ajlaluha wa tafkimuha. Ang wajib sa Muslim ay ang dakilain ang mga sagisag ng relihiyon ni Allah at ang mga tanda nito. At din ito ay dapat niyang pararangalan at ikaka-proud niya dapat. Dapat proud siya sa mga bahagi ng relihiyon na ito. Pag pinagtatawanan yung bahagi ng relihiyon natin, ibig sabihin hindi tayo proud kung hindi tayo pumipigil sa tao sa ginagawa nila. Kasi kung proud tayo sa isang bagay, pinagmamalaki natin isang bagay, awatin natin yung tao, di ba? Sasawayin natin. May motor ka. O pinaganda mo masyado yung motor mo. Ginastusan mo.
Lahat ng bolts ginawa mong gold. Tapos pinalitan mo ng magandang muffler. Formado talaga. Tapos lalaitin lang. Bububisit ka, di ba? Motor lang yan. Paano pa yung relihiyon? Di ba? Paniwalang-paniwala tayo. Ito yung daan patungong paraiso. Tapos pagtatawanan lang ng kuffar o ng mga monafik o ng mga suwail na Muslim. Hindi pwede. Kasi nga, panghuli, man yu'addi mo sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Sino man ang magdakila sa mga sagisag ni Allah sa relihiyon na ito ay pagpapakita ng takwa na nasa kanyang puso. Kaya kapag hindi mo dinadakila ang mga bahagi ng relihiyon na ito na pinagtatawanan na nga ng tao pero hindi mo pa inaawat, ibig sabihin yun yung kabaligtaran na wala kang takwa sa iyong puso. So tutuloy natin ito inshallah next week kasi marami pang mga usapin ang napapaloob dito, alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.